Nakita nyo ba? Kanina nandiyan kami sa South Horn Stadium. Medyo emotional ako kasi yun yung huling araw na nakita ko si Pangulong Duterte na nagsasalita siya kasama ng mga Duterte senatorial balls diyan sa Hong Kong. Ang daming mga Pilipino nun. Punong-puno yung stadium. Tapos sa labas, ang dami pang nag-aantay na mga Pilipino. Nagalit na nga yung Chinese authority kasi walang permit yung mga tao sa labas. Kaya lang, yung mga tao sa labas, inaantay nila na baka makita nila si Pangulong Duterte. Alam nyo ba na sumilip si Pangulong Duterte sa bintana na hanggang ganito lang yung pwedeng bumukas? Naka-video kami noon, naka-picture kami, kumaway si Pangulong Duterte sa ganito lang na awang. Yung mga tao sa baba, nagkakagulo, nag-iiyakan. Ganon kamahal ng mga Pilipino, si Pangulong Duterte. Never na naranasan ni Pangulong Duterte yung murahin siya ng taong bayan. Tapos kanina may speech doon sa Canada, yung putang ina si Bongbong Marcos at sinasabi niya na kasalanan ng nakaraang administrasyon kung ano man daw yung corruption ngayon. What? Paano naging kasalanan ng nakaraang administrasyon yung corruption ngayon? Ang kinurap ngayon, 2023 budget, 2024 budget, 2025 GAA, 2026 GAA, yun ang ninanakaw, yun ang ninakaw. Tapos kasalanan ni Duterte? Putang ina niyan, merong binuo si Pangulong Duterte na Presidential Anti-Corruption Commission na kauna-unahang binuwag ni Bongbong Marcos nung siya'y umupo bilang presidente. Ibig sabihin, magnanakaw ang putang ina. Dahil yung magbabantay, yung komite na magbabantay sa magnanakaw sa gobyerno, binura niya, inabolish niya. Tapos sasabihin mo na nung panahon ni Pangulong Duterte may pagnanakaw, baka may mga mangilan-ngilang nagnanakaw noon. Pero very vocal si Pangulong Duterte na pangalanan lahat yung mga magnanakaw. Ikaw may pinangalanan ka, pinangalanan mo lang si Zaldico, pahapyaw pa. Wala kayong pinapangalanan, puros kayo, press con, pero wala kayong pinapangalanan. Mahiya naman kayo. Puro ganun lang sinasabi niyo, wala kayong pinapangalanan. Putang ina, tapos si Bonoan gagawin pa ninyong state witness. Ngayon pa, magiging state witness. Ang tagal-tagal nang umaandar nitong investigasyon na to. Ngayon nyo lang naisip na si Bonoan guilty. Kung list guilty si Bonoan, sino ang most guilty? Yung mas mababa sa kanya? Siyempre, kung list guilty, yung secretary ng DPWH, ang most guilty, yung amo. Sino ba ang amo niya? Sino ba nag-appoint sa kanya? Ang nag-appoint sa kanya si Bongbong Marcos. Ang nagbibigay ng budget sa kanila, Department of Budget and Management, DBM, na under ni Marcos. Sino ba ang nagbibigay ng pondo, nag-allocate ng pondo sa DPWH? Pinsan ni Bongbong Marcos. Kung most guilty si Bonoan, alam nga naman, or kung least guilty si Bonoan, alam nga naman ang most guilty, contractor. Hindi, yung contractor, accessory sila dun sa corruption. Part sila ng corruption, but definitely, hindi sila yung most guilty. Kaya kung meron dito na dapat gawing state witness, yan yung mga contractor. Sino ba yung mga congressman na ka-deal nitong mga contractor, di ba? Sabi ni Lacson, marami daw mga contractor, o bakit wala kahit na isang mga congressman ngayon nakakasuhan. Nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi mo masasabi na maraming korupsyon nung panahon na yun dahil ang daming mga highway, mga kalsada, tulay ang ginawa nung panahon ni Pangulong Duterte. Partida, meron pang pandemic, meron pang insurhensya, may ISIS, Marawi siege, di ba? Ang daming problema, may COVID pa, napakaraming problema dumaan kay Pangulong Duterte na kung yung mga problema na yan hindi dumaan, hindi nagkaroon ng COVID, ng pandemic, hindi nagkaroon ng Marawi siege, hindi nagkaroon ng kung ano-anong problema, bagyo, malalakas na lindol sa Pilipinas nung 6 years na nandiyan si Pangulong Duterte, baka walang sinabi sa atin tong Hong Kong, yung Singapore, baka walang sinabi sa atin yan. Pero sa panahon ni Bongbong Marcos, walang gera. Panahon ni Bongbong, walang gera. Panahon ni Bongbong, walang COVID. Hindi ba? Pero kita mo kung gaano kahirap ang Pilipinas. No ka ng hirap ang Pilipinas, mga bossing, kahit na wala tayong pinagdadaanan na krisis. Ang krisis natin si Bongbong mismo. Tapos magagalit kayo. Magsasama ang loob ninyo. Namumurahin kayo. Hindi ba? Sobrang sinungaling ni Bongbong Marcos, mantakin mo, nuknukan na siya ng sinungaling. Sabi pa nila magnanakaw, adik pa, putya lahat na ng kasamaan, boss. Inano mo na, nilunok mo na. Basa tayo ng comment.
Si Curly at Sara Diskaya ang kinulong. DBM, Department of Bongbong Marcos, patay tayo dyan. DBBM yan. Pagka yan. Pag pumunta sila ulit sa ibang bansa, ganun ulit ang gawin. Ganun ulit ang gawin ninyo. Sabihin nila, ay, nag-ano na si Boss Dada magrebelde ko sinabi magrebelde. Hindi ako nag-i-incite ng sedition at rebellion. Ang ini-incite ko, kung ano yung nararamdaman nyo, kung mahal nyo si Bongbong Marcos, ipakita ninyo. Kayong mga Pilipino, kailan ba pupunta si Bongbong Marcos kung saan bansa? Kayong mga Pilipino na nagmamahal sa kanya, edi isigaw nyo rin, pumunta kayo ron, isigaw nyo, Bongbong, mabuhay ka. Wala namang problema doon. Kung halimbawa naman, itong tawag dito, si Bongbong pumunta sa ibang bansa, nagpunta yung mga anti-Marcos, murahin siya, di okay lang, ganun talaga. Si Inday Sara, ilang bansa na pinuntahan ni Inday Sara, may nagmura kay Inday Sara. Nakita nyo minumura si Inday Sara, di kayo nahihiya. Sinisiraan nyo ng sinisiraan si Inday Sara, lalong-lalo ka na Claire Castro. Nakita mo si Inday Sara na minura sa ibang bansa, pumunta na Middle East, pumunta sa Australia, Korea, Europe, kung saan-saan na nagpunta si Inday Sara. May nagmura sa kanya. Inday Sara, putang ina mo, may ganon. Wala. Hindi ba pinagkakaguluhan siya? Alam nyo ba sa Japan, nung huli siya nagpunta ron, putang ina yung pila, ilang araw na hindi pa natatapos? Sa sobrang disiplinado ng mga taga-Japan, nakiusap pa si Inday Sara, yung may mga picture sa akin, baka pwede paunahin natin yung mga wala pang picture sa akin para patpatas. Sobrang disiplinado ng mga taga-Japan. Umalis yung may mga picture na sa kanya, tapos pumila yung mga wala pang picture sa kanya. Diyan mo makikita kung ano ang diferensya ng isang Duterte versus isang Marcos. Maraming mga bumabatikos kay Inday Sara dito sa Pilipinas, mga dilawan, pinklawan. Nakita mo si Inday Sara umiyak? Nakita mo si Inday Sara nag-request sa otoridad na ipa-deport o ipakulong o demanda yung mga yan? Nakita mo ganun? Si Madriaga, nakita ninyo kung ano-ano pinagsasabi kay Inday Sara? Nakita niyo si Inday Sara na nagwala? Di ba? Isang beses lang natin nakita si Inday Sara magwala. Noong sinabi niya na meron na siyang nakausap na kung mamamatay siya at pinatay siya ng mga ito, patayin mo rin sila. Kung, yun ang sabi, kung mamatay ako. Yun sinasabi niya. So, conditional. Ayun nga yung isang gagamitin nila sa impeachment hindi ba? Nakakatawa lang kasi ganito talaga kagaling at kabait ang Panginoon. Sobrang bait ng Panginoon sa atin. Bakit? Imaginein mo nakabawi tayo kahit konti. Kahit konti, nakabawi tayo. Ilang taon na tayong tinatarantado ng mga yan? 4 years na tayong tinatarantado ng mga yan. Kahit na sa mga ganitong klaseng bagay, at least nakakabawi tayo, tuwan-tuwa tayo, masaya tayo. Hindi ba? So ilagay niyo sa comment section, masaya ba kayo? At kinukundinan nyo ba yung mga Pilipino na nagpunta dyan? Ako hindi. Kasi nga, ang pinopromote ko is freedom of expression. Yung freedom of expression, bastusin ka o hindi, dahil na yun sa'yo. Kung yung freedom of expression nung nasa Canada ginamit nila by means of murahin kayo, that is because yun ang deserve ninyo. Deserve nyo yan. Pero kung ang freedom of expression ng isang tao ay pupurihin ka, i-praise ka, pasalamatan ka, that is also a freedom of expression. Kaya lang si Auntie Claire na bastos, ang gusto niya, yung freedom of expression, positibo. Laging positibo, gago. Walang walang klasifikasyon yan. Pag sinabing freedom of expression, bastos, hindi bastos, murahin ka, hindi ka murahin, i-praise ka, isumpa ka, that is freedom of expression. Ganyang kabobo si Claire Castro na ang freedom of expression sa kanila puro papuri. Putangin na ninyo, hindi na freedom of expression yun. Kulto na yun, pagka ganun. Kinangina ninyo, ang galing-galing ninyo magsabi-sabi na kulto-kulto, tapos kayo, ganyan. Nitong nakaraan, yung pinunta ng iglesia ni Cristo, yung napakaraming tao sa rally, ano ang kanilang ipinapanawagan? Corruption. Utanginan yan. Sinong corrupt? Si Inday? Hindi, si Bongbong. Nung panahon ni Pangulong Duterte, nanawagan ba ng anti-corruption rally itong iglesia ni Cristo? Hindi naman. The reason why, for the longest time, ngayon lang sila nag-organize, hindi naman political ang INC. Nagiging political lang ang INC kapag eleksyon, kung sino yung i-endorso nila. Ba't ang INC, hindi naging political yan? Wala nga Bawal nga sa INC ang tumakbo sa tumakbo sa posisyon sa gobyerno, bawal nga sa kanila yun Kasi nga ayaw nila na mahaluan ng politika. Pumayag lang sila, special case lang itong mga Marcoleta. For the longest time, nakita ninyo, itong mga iglesia ni Cristo na nag-rally nung panahon ni Pinoy.
Nagrally yan nung panahon ni Duterte. Nagrally yan panahon ni Gloria. May mga corruption din yan. Nagrally yan. Hindi nagrarally yung mga yan. Bukod tangi. Ngayon lang, panahon ni Marcos, nagrally. Bakit? Putang ina, sagad eh. Sagad ang kahayupan, kamagnanakawan, kakamkaman netong nasa pamahalaan. Walang hiya na yan. Oh. Tapos kasalanan ni Inday? Pati itong pagmumura sa inyo sa abroad, dahil kay Duterte, bastos kasing mga Duterte. Kaya yung mga follower ng mga Duterte, bastos din. Hindi naman kayo babastusin kung hindi kayo kabastos-bastos. Nagkaroon ng barilan diyan sa Leyte dahil sa yung culture of violence na pinromote ni Duterte at ng kanyang mga kulto. Putang ina niya. Duterte pa rin ang may kasalanan. Again, yung culture of violence, yun nga yung pinigilan ni Pangulong Duterte. Ginamot niya yung violence sa Pilipinas ng kamay na bakal. Hindi yun violence, kamay na bakal na ayon sa batas, kaya tumino ang mga Pilipino. Nung panahon ngayon, tinanggal yon, bloodless war on drugs. O kita nyo, sandamukal, kaliwat kanan, raid ng drugs. Tone-tonelada. Minsan pumapasok dito sa bayang Pilipinas. Anong ibig sabihin nun? O ibig sabihin nun, sobrang luwag na natin. Ibig sabihin nun, sobrang wala na talaga tayong control. Itong gobyerno ni Bongbong, wala na talagang control dito sa wala na talagang control dito sa mga nangyayari na ito sa natin, sa bayan natin, no, hindi ba? O yan ang natin, yan ang problema natin sa mga itong mga nagagalit sa inyo. Again walang magagalit sa inyo kung maayos yung ginagawa ninyo. Walang magagalit sa inyo kung itinuloy lang sana ni Bongbong yung magandang sinimulan ni Pangulong Duterte. Wala sana magagalit sa inyo kung hindi kayo traidor, kung hindi kayo magnanakaw, kung hindi kayo mapang-abuso, kung hindi kayo mga balahura. Hindi sana magagalit ang bayang Pilipinas sa inyo. This is what negative 15 looks like. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan,
kita